Kumusta mga kababayan? Welcome back sa ating vlog. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa kung allowed ba tayo mag part-time job dito sa Poland. At kabilang sa mga pag-uusapan natin ay kung pwede nga ba mag part-time job dito, ano-ano ang mga maaaring maging part-time job, magkano ang maaaring maging rate natin sa mga part-time job, at saan maaaring makahanap ng mga part-time job opportunity dito sa Poland. At bago nating umpisahan itong ating topic ay huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at patap na rin ang bell button. At ganoon din po sa ating Facebook account, huwag niyong kakalimutan na pinutin ang follow button, pa-like, and pa-share na rin ang ating video para sa iba pa nating mga kababayan. Okay? At kung ready ka na, tara umpisahan na natin. So una nating topic, ang una nating pag-uusapan ay kung pupwede nga ba ang part-time job. Ngayon po ang sagot ay pupwede po. Sa lahat ng mga kababayan natin or mga migrant worker na may hawak na type D visa or working visa ay allowed pong mag part-time job dito sa Poland as long as valid pa po ang ating visa. At ganun din po ang ating mga kababayan or mga migrant worker na TRC holder, na ang TRC po is intended for working TRC, for work po na TRC ay pwede pong pwede pong mag part-time dito sa Poland. Okay? Pangalawa, ano-ano naman ang maaaring maging part-time job dito sa Poland? So, since yung mga malalaking company like sa mga factory industry, mga ganyan, mga warehouse, ganyan, ay talagang pang full-time job lang kadalasan ang kanilang ino-offer na trabaho. Ay walang chance sa mga ganon para makapag part-time job. At ang mga trabaho na maaari nating mapasukan as a part-time ay ito yung sa mga hotel cleaner, yung mga hotel, yung mga tourist places, ganyan. Kasi dito sa Poland, meron din pong mga hotel na like malapit sa dagat, nasa tabing dagat. So karamihan po doon nakatayo yung mga malalaking hotel. At doon po ay every summer, mga ganong time, ay nagkakaroon po sila ng malaking pangangailangan ng mga trabahante. Kaya nag-hire po sila ng mga tao na gustong hindi po nag-hire. Kaya tumatanggap po sila ng mga tao na gustong mag part-time job sa kanila as a hotel cleaner. Yung mga room cleaner, mga ganyan. So, yun po yung isa sa mga maaari nating pasukan dito sa mga part-time job. At kabilang doon, sa larangan naman ng agriculture dito sa Poland, maaari din po tayong mamasukan or makapag part-time job sa mga farm. Okay? Every harvesting po ng mga prutas, mga gulay, talagang minamadali nila lagi na ma-harvest agad yung kanilang mga pananim sa lalo't madaling panahon. Kasi nga maiksi lang ang summer season dito. So sa ganong time, ganong kaiksing panahon ay nangangailangan din po sila madalas ng maraming trabahante, kaya tumatanggap sila ng mga part-timer, mga ganyan. So yun po, una sa mga hotel, sa mga ganyan, hindi lang sa hotel pala, pati sa mga restaurant, minsan tumatanggap din sila ng mga part-timer. Sa agriculture, yon sa mga farm. At maliban doon, sa ilang warehouse. Yung ibang warehouse, guys, kwento ko sa inyo, like sa Shein, like sa H&M, minsan tumatanggap din po sila ng mga, hindi naman siya part-time, but seasonal. But minsan, umabot lang siya ng 1 month, ganyan. But sa mga estudyante po, pwede pa rin po silang makapagtrabaho as part-time kung minsan doon. Kasi nga, mga estudyante hindi naman nakailangan ng work permit. So nakadepende yan sa kanila kung papatusin nila yung mga ganitong klaseng part-time job. Depende kung gusto nila full-time job or seasonal job or gawin na lang nilang part-time job. So okay lang po, may mga ganong warehouse po na nag-aalok ng mga ganong opportunity. At pangatlong tanong, magkano naman ang rate sa mga part-time job? To be honest, sa mga hotel or sa mga restaurant, mas mataas po ang rate kapag in demand or
talagang nangangailangan sila ng maraming manggagawa or mga workers. Kasi yun yung peak season yun yung peak time. So kailangan nila, like for example, dishwasher. So kailangan nilang ng ganitong dishwasher or mga room cleaner, ganyan. At mas mataas po ang offer kaysa sa ordinary na rate per hour. Hindi naman siya laging per hour ang bayaran dito. Like for example, sa mga room cleaner, mga hotel cleaner, minsan ang bayaran po sa part-time job is per room. At based po doon sa naikwento ng isa naming kaibigan dito, 40 zloty to 50 zloty per room po ang bayaran dito. But yung isang room na yan ay kaya mo siyang linisin actually ng mga, sabihin na natin, 1.5 oras, mga ganyan. Medyo mataas po siya ng konti, pero kung gusto mong kumita ng malaki sa part-time job as a hotel cleaner or sa room cleaner, ay kailangan po natin ng bilis. Yun po ang labanan dyan. Okay? Ganon din po sa mga farm. Kapag tayo magpa-part-time, kailangan din po natin ng bilis. Kasi nga, tulad ng na-experience namin, nag-harvest kami ng mga blueberry. Ang bayaran po per basket, yung isang maliit na basket na yon ay 3 kilograms ang laman na blueberry. Ngayon, maliliit yung blueberry, di ba? So kapag nilagay mo yun sa basket, hindi agad-agad mapupuno yan. Pero kung mabilis ka, mabilis mo lang mapupuno yan. At saka kung medyo maganda, malalaki yung blueberry, yon malaking bagay din yon. But speed talaga, dyan nagmamatter ang lahat kapag usapang harvesting ng mga ganyan, blueberry or sometimes strawberry, ganyan. So, yun guys, ang rate namin noon ay umaabot siya ng 15 nung unang bugso, unang harvest. Pero nung mga pangalawang harvest na pangatlo, medyo bumaba na siya ng konti kasi medyo bumababa na rin yung quality ng second at saka third harvest ng blueberry. So, just to give you an idea lang po, ang rate na ang bayaran nila is per basket at yung isang basket is ang bayad sa amin 13 to 15 zloty. So kung mabilis ka, in my experience, naka 10 basket ako noon within, sabihin na natin, 6 hours. 6 hours namin na trinabaho yon. So naka 10 basket ako. Ganyan. Mahigit pa nga Actually, sa 10 na lang, no? Kung meron kang 10 basket at saka meron kang rate na 115 zloty per basket, so meron ka ng 150 zloty. Diba? So within 6 hours. At minsan naman sa mga part-time job, per hour ang bayaran. Okay? Per hour. Mas mataas, like for example ngayon, 24 zloty ang rate dito per hour. So maaring maging 25 or 26 zloty per hour ang ibibigay sa yung rate sa pagpa-part-time mo. At meron naman ako ibang mga kakilala, hindi ko pala naisama to kanina, no? Driver naman po siya, Uber driver, or dito kasi uso yung Bolt pero may mga Uber driver din. Uber driver siya, so namamasada siya pagkatapos ng pasok niya. Pero yung niya na yon, trabaho, part-time niya lang. Pero ang laki ng kinikita niya, guys, kasi nga sarili niya yung sasakyan Sarili niya yung sasakyan. Then meron siyang police license, police driver's license, at namamasada siya mga around depende sa araw. Pagka mga weekend, ang sabi niya, like Friday, Saturday, ang nagmamaneho siya mga around 9 ng gabi hanggang madaling araw. Ganyang oras kasi maraming mga lasing at hindi na pwedeng magmaneho kasi mahigpit dito sa ganyang rules. Hindi ka pwedeng magmaneho pag lasing. So maraming sumasakay ng Uber or nagta-taxi kaysa sa magmaneho. Diba? So doon, mas malaki ang kinikita niya kasi based sa naikwento niya sa akin, umaabot ng 6,000 zloty per month ang kinikita niya. Diba? So, in-average niya na lang, 6,000 zloty per month. Malaki na yun. Actually, mas malaki pa nga mas malaki pa yung kinikita niya sa part-time job niya na yun kaysa sa full-time job. Kasi kami, kumikita lang ng up to 4,000 mahigit, something like that. Mga 4,200. Diba?
So, kung meron kayong mga driver's license, dalhin nyo po yan dito sa Poland at pagdating nyo dito, kumuha kayo ng lisensya sa Poland or di kaya i-convert nyo into international driver's license. Pero ang alam ko pag magmamaneho ka, kailangan mo talaga kumuha ng Polish driver's license. Pero advantage pa rin kung dala mo yung driver's license from Pinas. Okay, so yun yung mga maaaring maging part-time job natin dito sa Poland. At ganun din po yung maaaring kitain natin sa pagpa-part-time job dito sa Poland. Ngayon, saan naman tayo po pwedeng makahanap ng mga part-time job at saka saang lugar tayo dapat mag-stay? Kasi, isipin nyo, kung nasa syudad kayo, no? Nasa syudad kayo. At malayo kayo sa mga tourist spot, malayo kayo sa mga farm. Kung magpa-part-time job kayo, mamamasahe pa kayo ng pagkamahal. Like, yung kikitain nyo sa pagpa-part-time job nyo at saka yung oras na ita-travel nyo ay hindi siya practical para sa akin. Kaya mas maganda kung magpa-part-time job kayo, like ito siguro sa mga estudyante, no? Hindi ko sinasabi na tumira kayo sa farm, no? Pero yung at least malalapit doon sa mga area na maraming farm, mga ganun. Like for example, maliliit na village, ganyan. Or something malapit din sa trabaho. Bigyan ko na lang kayo ng example dito sa Koszalin. Itong Koszalin City ay malit lang siya na syudad, pero malapit siya sa mga farm at saka malapit din siya sa mga tabing dagat, mga tourist spot. Dito, yung lugar namin dito ngayon kung saan kami nakatira ay masasabi kong napakaganda kasi gusto mong mamasyal. At the same time, gusto mo rin mag-part-time, malapit lang siya sa mga tourist spot. At pagdating naman sa mga farm, malapit lang din kami sa mga farm kasi medyo malayo na to sa Warsaw or sa mga malalaking city. Kaya mga 15 to 20 minutes lang, nasa farm na kami. Mga ganun din, 20 minutes, nasa tourist spot na kami, nasa tabing dagat. Diba? So ito yung mga practical na lugar na dapat yung pag-istihan kung gusto nyong makahanap ng mga part-time job. Okay? So, ano pa bang mga dapat nating pag-usapan? I think, yun lang. Nasabi ko na halos lahat ng mga ideas ko about sa part-time job na to. So, yun po una. Kung tatanong kayo kung po pwede mag-part-time job dito, po pwede po. But, sometimes, i-check pa rin po natin yung ating kontrata, no? Kasi baka mamaya, hindi ko rin kasi pwedeng i-advise to sa lahat talaga ng mga worker dito kasi meron din po sinasabi sa batas na dito sa Poland na kapag ikaw ay nakatali doon sa company, like for example, sponsored ka ng company as a bus driver or something ganyan, basta company ang gumastos sa iyo lahat-lahat para makapunta at makapagtrabaho sa kanila, yun, basahin nyo ng maigi yung kontrata nyo kung pwede nga ba kayo makapag-part-time kasi baka mamaya hindi kayo allowed. But bibihira lang naman mangyari yon, bibihira lang. Mostly naman sa mga nagpupunta dito sa Poland ay sariling sikap naman natin, sariling gastos. Kaya wala silang hahabulin sa atin kahit na mag-part-time job tayo. Tsaka yung visa natin is, tandaan natin, type D visa, intended for working visa, at ganun din po sa TRC for work. So yun po mga kababayan, yun lang po ang ating ngayon pag-uusapan. At kung meron pa kayong ibang mga katanungan, tulad nitong patungkol sa part-time job dito sa Poland, ay i-comment nyo lang po sa baba at gagawan po natin yan ng content pagka mayroon tayong bakanting oras. Okay? At yun, maraming salamat sa panonood. At kita-kita ulit tayo sa susunod na video. God bless po sa ating lahat.